gusto ko lang pong ibalik kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kasi gusto kong patutuhanan na siya ang talagang dakilang manggagamot. Bali, kasi nung ako dati, for 3 months hindi ko talaga na igagalaw yung mga kamay ko mula nung dumating ako dito sa Al-Ain. For past 10 years, kasi pag 15 years nag-work ako, nung medyo napahinga, hindi ko na siya maigalaw. And then sa panonood lang kay tatay sa mga teachings niya, sinasabi niya na i-lift up sa kanya, hingin ang kagalingan. Sinusunod ko yun, ginagawa ko, pero ganun pa rin, nararamdaman ko pa rin. And then sabi niya din, wag nating paniwalaan ang diablo, kahit nararamdaman pa natin yung sakit, i-claim natin na magaling na tayo. Yun ang ginawa ko, at nakikita nyo naman po ngayon na naigagalaw ko na siya, lalong-lalo na yung thumb ko. Dati masakit talaga siya. For 5 months ko siyang naramdaman. And then yun, naramdaman ko yung kagalingan mula sa kahabagan po ng Diyos nating buhay. And then sa pagpibigay naman po, sa totoo lang, hindi ko talaga yan naiintindihan, yung fightings na yan. And sa tulong na rin ng brother husband ko, lagi niya akong i-encourage na magbigay kahit hindi ko siya naiintindihan. Although nung una talaga, hindi ganun kadaling bitawan yung pera, alam niyo na yung pera. Pero ganun pa man sinusunod ko pa rin siya. At tama si tatay sa sinabi niya na kung tinitignan lang natin yung mga material na bagay na naiiwan sa atin, mali tayo, dahil ang blessings ni Lord talagang kumukover sa buong pamilya natin. Unang-una, nung nilakaran ko po yung pagbibigay, yung kapatid kong hindi talaga nakakapag-work, nakapag-abroad po siya, nakapunta siya ng Saudi, andun na siya ngayon. Yung kapatid ko naman na meron siyang 2 beses nang namatayan ng anak, hindi siya nagbubuntis dahil sabi meron daw siyang myoma, problema sa ovary. Ngayon po, buntis na siya. Karagdagan pa po nun, kahit hindi kami nakakapagpadala ng malaking pera sa pamilya namin sa Pilipinas, ang grace na ni Lord talagang umaapaw sa kanila, walang nagkakasakit. Yung 2 naming anak, marusog sila. Isa pa yung anak kong bunso na dapat next year magpiprep pa siya. Sabi ng teacher niya, hindi na niya kailangang mag-prep, grade 1 na siya. So, sa kabahabagan po ng Lord, tsaka sa blessings ni God, hindi na yung 1 taon na dapat gagastusin namin sa pag-tuition niya, blessings na yun sa amin. So, 1 year ang naibigay na blessing sa amin na hindi na niya kailangan pumasok ulit. Yung tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay. Hindi man natin maramdaman ang kasagutan. Sa ngayon, alam ang Lord, kino-cover niya yung buong pamilya natin. Protektado sila. Kaya sa Diyos lang po ang papuri. Yun lang po.